Sir, we're live na po. Okay. Ayan. Tanong po ito galing kay Michi Minichi. Boss, isa po akong grade 10 student po. At meron po akong nakababatang kapatid na 14 years old. Kaso po na maaga pong nagkaanak at pinalabas na anak ko po yung anak niya. At ngayon po, tinuturong na po akong nanay nung anak ng kapatid ko. At sa akin na po inaasa at pinagtatrabaho na ako ng magulang ko dahil anak ko naman daw po iyon. Hindi ko naman po ako makatanggi dahil magalang po ako sa magulang ko. Ano pong dapat kong gawin? Dapat ko na po bang layasan katulad ng payo nyo sa iba? Ganito. Lahat nadadaan sa usapan. Pag hindi na nadadaan sa usapan, then that's already considered a situation. Ang kaya mong gawin sa sitwasyon, pagagaanin mo yung sitwasyon. Okay, kapag ka ba, multiple factors yan eh. So kapag ka ba nagtrabaho ka, ang ibig sabihin ba nun, titigil ka na sa pag-aaral? O magwo-working student ka? Kapag ka ba lumipat ka ng ibang bahay, makakapagpatuloy ka pa ba sa pag-aaral? O wala rin, magtatrabaho ka din? Kung magwo-working student ka, habang nag-aaral, habang nasa loob ka ng bahay na yun, I don't see anything wrong with that. Doon lang muna ako sa sitwasyon ha. Doon muna ako sa sitwasyon na sinasabi sa'yo ng magulang mo. Wala pa tayo doon sa bata. Wala pa tayo ron sa bata. Doon muna tayo sa sitwasyon na sinasabi sa'yo ng magulang mo. O ngayon, nag-aaral ka. Kung magtatrabaho ka, kamusta ang magiging grades mo? Kaya mo bang balansehin? Kung hindi mo kayang balansehin, I strongly suggest, isuggest mo sa magulang mo na patapusin ka muna nila ng pag-aaral para mas malaki yung kikitain mo kapag nakatapos ka ng pinag-aralan. Kaysa magtatrabaho ka ng kahit na anong shit na trabaho lang sa paligid, na pwede ka namang mag-aral, na pwede ka namang makatapos, na hindi ka nakatapos dahil pinilit ka nilang magtrabaho kasi iniisip nilang kaya mo mag-working student na hindi mo pala kaya, tapos ngayon nagtatrabaho ka ngayon para sa konting barya. Yan ang nagme-make sense. Kausapin mo muna sila na alam naman nilang mas malaki ang kikitain mo pag nakatapos ka ng pinag-aralan. Ngayon, for the meantime, sila muna magtrabaho. Kasi ito ang punto eh. Hindi nagigets ng mga magulang ito eh. Na obligasyon ng mga magulang yung mga anak nila habang wala pang 18. So ano ngayon na ibig sabihin? Yung anak mo pagka nabuntis yan, wala pang 18 anyos, ano ginagawa mo? Ba't hindi mo tinuruan? Problema mo ngayon yan bilang magulang. Hindi yan problema ng mga anak mo. Na oo, eventually magiging problema rin yan ng mga anak mo. Ang ibig ko sabihin mga anak, yung mga anak na walang kinalaman dun sa may anak. Diba? Walang kinalaman dun sa nanay nung apo mo. Pero kapag yung mga anak mo, nag-aanak na, alam mo na wala pang 18 anyos, ano ginagawa mo bilang magulang? Nagtuturo ka ba dyan sa mga bata na yan? O ba, basta pinababayaan mo na lang silang kakalat-kalat sa paligid, kaya nabubuntis sa mga anak mo? Diba? Problema ng magulang mo yan, gusto mo ng diretso, kung sino yung nanganak dyan, problema niya yan. Kung sino ngayon, menor de edad pa yung nanganak, doon ka ngayon tumakbo sa magulang yan. Pero bakit idadamay ka sa bagay na wala ka namang kinalaman? Diba? May pahabol siyang answer, statement. Sige. Sabi niya, boss, lagi po kasing mababa grade ko simula nung nag-aaral ako. At yung kapatid kong bunso na 14 years old na may anak na, siya po Siya yung yung laging, matalino. yun na nga po. Ina, Siya po okay. yung matalino. So ngayon po nagkakaroon ng favoritism ang nanay ko at sabi wala naman daw ako mapapala sa pag-aaral. Kaya sa akin na lang daw yung anak ng kapatid ko at ako ang magtrabaho. May mali. May mali. Bakit? May favoritism eh. Diba? Na okay lang naman sa akin. Ako, pabor ako sa favoritism eh. Pero, hindi dun sa ganong level na, hindi, etong nabuntis kasi mataas ang grades eh. Ikaw bobo ka, magtrabaho ka. Palit na lang kayo ng kalagayan. Hindi gagana yun. Bakit? Kung sino yung dapat mag-alaga ron sa dapat yung dalawang bata nag-aaral, sorry. Yung dalawang bata, including yung may anak. Dapat yung dalawang bata na yun nag-aaral. So, ibig sabihin, ikaw at saka yung nanay ng bata, mag-aaral kayong dalawa. Yung magulang ngayon na mag-alaga ron sa apo. Bakit? Minor de edad pa eh. Diba? Child labor yan. Ganun kasimple yung konsepto. Pabayaan ninyo yung kung sino man yung hindi nagturo dyan sa bata na yan, na siya yung magtrabaho para dyan. Hindi nila tinuruan ng tamang asal eh. Ayan, nagpakantot o gago. O paano ngayon? May anak na. Tapos ngayon, sa'yo ipapakargo dahil bobo ka. Hindi pwedeng ganun. Hindi. Ito yung bobo. Ikaw kumargo nito. Tangina. Ano yun? Ano kinala? Alam mo yung tangina, doble na nga dagok yung bobo ka na nga. 'Di ba? Tanggap mo naman sa sarili mo 'yun, mababa grades mo 'di ba? Tanggap mo sa sarili mo 'yun. And it's not a form of panlalait, kundi pagtanggap mo lang sa sarili mo 'yun na mababa grades mo. 'Di ba? Na alam mo yung bobo ka na nga sa eskwelahan, sinaksak ka pa na obligasyon na hindi naman dapat sa iyo. Doble dagok naman 'yun.
Diba? In the first place, kung alam ng magulang mo mababa pala mga grades mo, dapat pinatutor ka nila. Diba? Yun yung tama. Ipa-tutor ka. Hindi patigilin ka at pagtrabahuhin na kahit minor de edad ka pa. Check mo nga sa kanya, minor ka pa ba? Ilang taong ka na? Reply ka nga, ilang taong ka na? Ito sir. 19 po sir. Ayun lang. Wala na. Tangina, laglag ka na. Lampas 18. Lampas 18. So you have multiple options in front of you. Nadagdagan ng options. Dahil lampas ka na ng 18. We have multiple options. So option 1, pwede mo silang tulungan. And when I say tulungan, hindi ang ibig ko sabihin lahat ng meron ka bibigay mo sa kanila. Welcome ka na tumulong. 'Di ba? Option 2, pwede mo takasan yung responsibilidad na yan. Trabaho ka sa ibang lugar. Tapos, mabuhay ka na lang sa sarili mo. Tapos, pagka okay ka na, o gusto mong tumanaw ng utang na loob sa kanila, yung konti-konting barya na maluwag sa dibdib mo, yun ngayon na ibigay mo doon. Pero ulitin ko, hindi mo obligasyon yung hindi mo obligasyon. Yung anak na yan, kung sino man yung nanganak dyan, problema niya yan. Ngayon, minor de edad yun, 14, di ba sabi? 14? O, problema nung magulang mo yan. Di sila nagturo ng maayos yan, di nila nabantayan yan. Hindi mo naman obligasyon yan eh. Di ba? Pwede kang tumulong. Ikaw ang mabuting tao dapat nun. Pero hindi dapat mangyari na pag hindi mo sila tinulungan, masamang tao, labas mo. Hindi dapat mangyaring ganun. Mali yung ganung konsepto. So you have multiple options. Option 1, pwede ka dyan sa bahay na yan, trabaho ka habang nag-aaral. Option 2, pwede ka na lumipat. Ilang iba. Tapos, yung parehas na option na yun, pwede mo silang tulungan. Pwede rin namang hindi. Pili ka na lang kung ano lalapat sa'yo. Pero kung ako yung nasa ganong sitwasyon, kausapin ko sila. Pasensya na po kayo, pero siguro maintindihan nyo naman. Oo, kahihiyan ng pamilya natin to. Willing akong pagtakpan ang pamilya natin dahil pamilya natin ito. Pero hindi nyo ko pwedeng puwersahin sa bagay na hindi ko obligasyon. In the first place, kayo po na mga magulang, yung may obligasyon sa mga anak ninyo, lalo na menor de edad siya. Pwede akong tumulong. Pero hindi ko makakargo yung obligasyon na hindi naman sa akin. Dahil hindi nagme-make sense yun. Pwede mo sabihin, tumulong, oo, tutulong. At willing akong tumulong dahil pamilya ko kayo. Pero hindi ang ibig sabihin ng pagtulong ko, ako na ang kakargo mismo ng lahat ng responsibilidad ng iba. Hindi pwede yun. Minor de edad, sa magulang ang kargo ng responsibilidad po ninyan, hindi sa kapatid. Yun ang sagot ko ron. Kung ako yung babanat, I will say it in a very respectable manner, hindi sa paraang sinabi ko. Pero yung paraang sinabi ko, kasi may mga nakikinig, I need viewers' attention on this. Importante yun eh. Importanteng maintindihan ng mga tao kung paano resolve ng mga problema. Na una, multiple factors yan. Una, lampas 18 anyos ka na. You are welcome to live your life of your own. Pangalawa, hindi mo responsibilidad yan. Pangatlo, menor de edad yung kapatid mo. Pang-apat, yung magulang mo ang in charge sa anak nila na menor de edad na buntis. Hindi mo problema yun. Hindi mo problema yun. Ngayon, pang-lima, importante na kung itinuturing mo silang pamilya at nandun naman sila sa'yo sa lahat ng pagkakataon na kinailangan mo sila, kahit bobong bata ka o mababa ang mga grades mo, importanteng tulungan mo silang pagtakpan yun. Importante yun. In case hindi nyo alam, ang tawag niya loyalty sa pamilya. Pagtatakpan mo yun kasi masisira ang reputasyon ng pamilya ninyo. Importante yun. I have been in multiple situations na may kinalaman sa ganun. Importanteng pagtakpan yun. Hindi naman kasi pagsisinungaling yun eh. Technically di ba? If you put it into consideration, kung hindi kayo nagsasalita pare-parehas, sila lang ang nagsasalita, hindi pagsasinungaling on your part na hindi mo sinabi yun at itinago mo lang. Hindi naman ikaw nagsasalita eh. Sila nagsasalita, sila magulang mo eh. Sila spokesperson ng pamilya. Ngayon, ang gagawin mo, mananahimik ka lang. Ganon. Welcome ang pamilya mo na i-claim ang kahit na anong bagay. Claim na anak mo yun. Keep your mouth shut. Pamilya yan eh. Diba? Keep your mouth shut. Pero papakargo sa'yo yung responsibilidad na hindi iyo,
Tapos, titigil na ang buhay mo dahil doon. Ay, putang na. Pasensya na. Ganon kasimple yung konsepto. So you have multiple options in front of you. Ikaw na lang ang bahalang pumili nung gagana para sa'yo. Nilatagan lang kita pero di ako nag-advise sa'yo. Nilatagan lang kita, hindi ako nag-advise sa'yo. Baka mamaya ako pa masisi mo kapag pumalpak kung paano mo sinabi yun eh. Siyempre wala akong control kung paano mo sasabihin sa magulang mo yan. Nasa sa'yo na yun kung paano mo sasabihin. Pero I strongly suggest you treat them with respect, you treat them with kindness, dahil at the end of the day, pamilya mo pa rin yung mga yan. Kung maghihiwalay man kayo, dapat maghiwalay kayo ng medyo may konting kurot lang, pero hindi masyadong mabigat sa loob. Definitely hindi cutting ties. Next question. Ayan. Nawala yung tanong pero ito muna. Good evening. May Gaganda nagtanong naka-makeup dito. po. May nagtanong dito, Nico. Basta Nico. Tanong niya, ano pong masasabi mo sa mga estudyante ng PUP at UP na mahilig mag-rally? Hindi lang naman yun dun. Hindi lang yun dun. Hindi lang sa eskwela, hindi sa eskwelahan yan in general. Dun yan sa mga maliliit na grupo sa loob ng eskwelahan. Yun, nandun yung problema, nandun sa mga maliliit na grupo sa loob ng eskwelahan. Mga PUP, UP, paalala ko lang sa inyo, partially ang gobyerno ang nagpapaaral sa inyo. Huwag kayong galit ng galit. Kasi alam mo, nagtataka ako sa mga estudyante ng mga eskwelahan na yan, yung mga maliliit na grupo sa loob ng mga eskwelahan na yon, hindi yung mismong eskwelahan. Pero yung mga maliliit na grupo doon sa loob ng eskwelahan na yan, nagtataka ako sa inyo, lahat ng presidente galit kayo. Wala na sinuportahan. Humanap ka ng presidente, sinusuportahan yung mga lintik na yan. Lahat ng presidente, ganyan sila. Yung mga maliliit na grupo, lalo na yung grupo ng NPA, lahat na lang ng presidente, galit kayo. Sino gusto ninyo? Ba't hindi na lang kaya kayong mamuno? No, gusto nyo rin naman yun, pero di kayo maboto di ba? O bakit? Kasi pinapupunta nyo sa bundok yung mga matatalino nyo, mga tanga. Tatangan nyo kasi. Sa akin yan, tangina, napakasimple lang naman yan eh. If you can't beat them, join them until it's your turn. Di ba? Ganun kasimple yun. Hindi po papapuntay mo sa bundok yung mga tao ninyo. Ang tatalinong mga bata, mga scholar dito ng gobyerno, PUP, UP, dadalhin nyo sa bundok, pahawakin nyo ng armas, tapos magbababarilin ng mga pulis at mga militar. Putang ina, kung di ka ba naman bobo. Ang tatangan nitong mga putang inan to, nakakaburat. Alam mo yun, sobrang tatangan nitong mga, nakakainis itong mga NPA na to. Nakakaburat. Oh, sige na, andun na tayo, may pinaglalabang kayo. Ba't hindi na lang kaya kayo kumandidato? Nananalo din naman kayo di ba? Ba't kailangan iakit nyo pa sa bundok yung mga tao ninyo? Di ba? Without considering na puta, tingnan nyo, napapatay nga di ba? Every now and then, sasabihin nyo kasalanan ng militar. Malamang, pag binaril mo militar, babalik yan pabalik. Babaril yan pabalik, kung di ka ba naman tanga. Di ba? Hindi naman gano'ng kakomplikado yung hindi naman gano'ng kakomplikado yung problema na yan di ba? Tigilan nyo kasi yung kakakit sa bundok. Dito kayo. Pumunta kayo kung saan andun civilize ang mga tao. Tsaka nyo ngayon ipaghartsadahan yung putang inang komunismo ninyo. Diba? Okay, yun ang muna sagot ko ron. Next question. Tanong po ito ni Jeffrey Mendez Mendoza. Bakit sa totoong buhay, mas maayos pa ang di gumagawa ng maayos kaysa gumagawa ng patas at mabuti? Hindi. Baka naiisip nyo lang mas maraming pera. Alam mo, one way or the other, kaya gumagawa ka ng maayos o hindi, magkakapera ka. Nagkakatalo lang yan kung mahuhuli ka. Doon nagkakatalo yun. Pag hindi maganda ginagawa mo, mahuhuli ka talaga. Pag hindi ka nahuli, dadadami pera mo. Ganon din naman ang konsepto kapag gumagawa ka ng maayos Di ba? Na pag gumagawa ka ng maayos at tinalinuhan mo, papaldo ka. Pero pag hindi mo tinalinuhan, binubuhan mo, malulugi ka. Ay, tignan mo. Hindi naman masama itong ginagawa kong pagtitinda sa tabi ng kalsada. May permit nga galing sa barangay Di ba? So, hindi masama yung ginagawa ko. Kanina magkausap pa kami ni Mayor. Wala naman kaming problema Yung Mayor dito sa Angono, wala kaming problema. Magkakwentuhan kami. Okay naman. Dinala ko doon ni Kagawad. Okay naman. Maligaya. Everybody happy. Maligaya kami. Wala kaming problema dito. Hindi naman masama yung ginagawa ko pero kumikita naman ako. Di ba? Hindi nalulugi. Bakit? Hindi ako gumagastos para sa kapritsyo Tinatalino ako, tinatabaan ko utak ko Nakikita ninyo yung proseso kung paano ko ginagawa. Kaya nga sinabi ko sa inyo, Pilipinas, huwag ka nang gumawa ng masama, gumawa ka na lang ng mabuti. Pilipinas, sumabay ka na. Smooth! Suave! Ang inang yan. Sabi ni Jessica, sir, hindi ako makapag-concentrate sa sinasabi mo pag tinititigan kita. Ano ba, Jessica? Uy! Uy! Aray ko.
Grabe ka naman, Jessica. Ba't ganyan ka? Punta ka nga dito. Tanong naman po ito galing kay Nix Jeremiah. Boss, payo naman po, paano makumbinsi ang magulang mo na huwag papasobra sa puhunan sa sugal or online sabong? Hindi mo sila makukumbinsi. Parang ano yan paano makukumbinsi ang magulang ko wag na sila magyosi? They have to understand that they have to go through a journey of their own. You can help in convincing them, pero ikaw mismo kukumbinsi sa sarili nila, kukumbinsi sa kanila, mahirap yun. Mahirap yun. A suggestion ko, every now and then, paalala. Yun lang kaya mong gawin. Every now and then, magpaalala ka. Pero, hindi uubra na mamanduhan mo sila kasi nauna silang mabuhay. Pwede mong daanin sa puso. You are welcome. Baka sakaling gumana. If I may suggest a book, I will go for Laws of Human Nature and 33 Strategies of War by Robert Greene. Basahin mo yun para alam mo kung paano kumumbinsi ng tao. Isa pa, yung How to Win Friends and Influence People. How to Win Friends and Influence People. Hindi yan yung mga bagsakan na kailangan mong daanin sa argumentong pambaragan Kasi hindi ka mananalo sa magulang mo sa kahit na anong paraan na pambaragan. Hindi ka mananalo dyan. Ang maipapanalo mo dyan, pag nakuha mo yung puso, pati yung resulta kuha mo din. Which is komplikado, mahirap. Iyon ang sagot ko ron. Next question. May bagong tula na naman na ginawa si Joel Moncada Estrera. Doon po sa Ongonan title. Sa mahabang parang... I-ano mo nga yan, i-screenshot mo nga. Kaso masyado mahaba. Ayun lang. Ay, tatry ko. Wait lang Screenshot mo, tingnan natin kung kaya natin i-post ng hiwalay. Ayan, meron kang scroll. So, pwede ko siyang scroll. Screenshot mo, tapos post natin ng hiwalay. Ayan. Okay. Basahin ko lang, sir. Doon sa mahabang parang ay may nagniningning isang bagong ilaw sa gabing madilim. Sa bunga ay hitik, hindi nalilihim, gaya ng sinigang linamnam at asim. Hindi siya... Ang lakas ng kilig nun Hindi siya... hindi mo mababasa ng maayos yan, Gil. Kasi putol-putol yan. Hindi siya propeta o tagapagligtas. Yumuyukod din siya sa nasa itaas. Ngunit... Tiyan mo. Diba? Sabi ko sa'yo, hindi mo mababasa ng buo. Next question muna. Screenshot mo na lang, ipopost ko ng hiwalay. Yes. Ayaw nga, nawala na naman. See? Cute girl. Kuya, paano po kung yung lalaki mas sinuuna pa yung barkada kaysa sa amin ng anak niya? Ay, malas mo. Namili ka ng ganyang klase ng lalaki. Bago ka kasi magpabuntis sa lalaki, tignan mo muna kung anong quality ng lalaki. Marunong ba gumawa ng pera yan? Maalaga ba sa pamilya yan? Etc, etc, etc. Tignan mo muna yung qualities ng lalaki. Okay, sabihin mo, para hindi ka magkaroon ng problemang ganyan. Kasi susunod na magiging problema mo, paano po yun? Kasi mas importante pa po yung barkada kaysa sa pamilya. Wala, nagpabuntis ka sa bata Isip bata talaga. Ano pa ine-expect mo nagpabuntis ka sa bata? Sabi mo, hindi naman na bata. Hindi, ang ibig ko sabihin, yung isip bata, yung priorities niya wala sa hulog. Panahong nagpamilya ka na, panahong nag-anak ka na, alaga, dali. Panahong nagpamilya ka na, panahong nag-anak ka na, dapat yun na yung priority. Thank you. Salamat, brother, ayos. Ingat kayo, ha. Dahan-dahan sa biyahe. Balik kayo, sama niyo yung mga tropa. Tuloy, sir. Panahon na nagpamilya ka na. Dapat yun yung priority. Pag magpapamilya ka na, hindi na ang priority barkada, hindi na ang priority yung dating pamilya mong nandun yung magulang mo. Oo, kasama sa priority yun. Kasama sa priority, pero hindi yun ang number one. Paano pag bata pa na nagkapamilya? Yun din yun Same goes. Yun nga ang problema. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo mga kabataan. Kung gusto mo ma-enjoy yung buhay nyo, huwag muna kayo mag-anak, huwag muna kayo mag-asawa. Diba? Para ma-enjoy mo yung buhay nyo. Kasi, alam mo, kahit kailan pwede mo na iputok sa loob Diba? Kahit kailan pwede mo iputok sa loob, kahit kailan pwede mo ipaputok sa loob, kahit kailan pwede nyo gawin yan before 40 years old. Kasi, yung mga iba, nagme-menopause ng 40 somewhere close to sa 40 Diba? Enjoy mo muna yung buhay. Ano man ay sa enjoyin, kasama doon, ayusin mo muna finances mo, diba? Ayusin mo muna mindset mo, ayusin mo muna emotions mo, ayusin mo muna intelligence mo, ayusin mo muna relasyon mo sa Panginoon, tapos eventually someone will come along. Diba? Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Ayan.
Sige, saglit lang ha. Nagkakagulo sila dito sa gilid. Okay. Pwede kita. Sige, ako lang. Sige rito. Huwag kayo mahiya, puta. Nagpupunta na rin lang naman kayo rito. Okay. Ayos. Ang kit-kit nyo na. Ayos. Message lang kayo sa akin sa page. Nagre-reply ako. Hindi naman. Wala. Medyo mahirap eh. Dali. Isa lang to. Obligation lang. Mabilis lang to. Okay. Kaway ka muna ron. Naka-live tayo. Okay. Thank you po. Salamat. Sige, go. Ayan. Tanong naman ito galing kay Stark Aldwin. Paano pag hindi marunong makinig sa tama? Wait lang, sorry. Nawala yung tanong. Pakiano na lang po, resend na lang, sorry, nawala yung tanong. Jesse Obongin Jr. Pwede, sige. Dami tao. Good evening, brother. Jesse Obongin Jr. Oh. Good evening, brother. Paano po pagkonikin ang isip at bibig? Yung nasa isip mo na tapos di mo pa masalita ng maayos. Kailangan mag-practice ka na mag-practice. Kailangan tabaan mo rin ang utak mo, and you have to always be mindful of everything that comes out of your mouth. Sobrang importante nun. It should come as second nature, katulad ng pagkilos. Yung paraan ng pagsasalita, it should come as the second nature sa'yo, na parang katulad ng pagkilos. Sobrang importante ng pagpapractice. Kasi pag hindi ka nag-practice, hindi mo mailabas ng maayos eksakto kung ano ba talaga yung mga bagay na nasa isip mo. Kailangan mo mag-practice. Sana ito na lang yung usog mo. Yes, sir. Kasi paliw na ako ng paliw, mo. Pagitna na ako rito, parking space na to eh. Sige talaga, ako pa rin yung pinapausog eh. Uusog ako dito, tapos yan ang iusog mo pa ganun. Ay nako. Gil, di marunong. Okay, Gay. Nawala yung tamang angulo kanina. It should come as second nature sa'yo. Pag-aralan nyo yung pagtatahi ng salita, importante yun. Kasi hindi nyo, akala nyo basta lumitaw sa internet pag magsalita. Hindi ganun yun. Mahabang panahon yung ginugol ko. As early as parang 8, 9 years old, lumalaban na ako ng debate. Debatista na ako noon pa. Matagal na. 8, 9 years old pa lang. Alam mo yung tinuturuan na ako kung paano mag-reason out. 8, 9 years old. Bata pa ako. Hindi basta nalang lumitaw tapos magaling kagad. Hindi ganun. Bata pa akong maliit. Tinuturuan na ako paano mag-reason out. Sir, punasan ka na. Sige lang. Pupunasan lang daw sandali yung ano. Hello, good morning. Good evening pa pala. Good evening pa. Ayan, okay na po. Ingat kayo. Good night. Balik kayo. Oo nga eh. Okay na po. Sige, go. Next question. Tanong po ito galing kay Ningas JP. Sir Chi, nasusulat ba sa Biblia ang purgatorio at impyerno? Yung impyerno nakasulat yun sa Biblia eh. 24 ng Apokalipsis. Kung di ako nagkakamali. Pero yung purgatorio, mahirap hanapin sa ano yun eh. Kasi as in completely, wala talaga ako mahanap ng ganung talata sa Biblia. Wala talaga eh. Wala eh. Sabi ng mga Katoliko, nasa ikalawang Makabeyo daw. Pero ang meron doon, ideya. Wala yung pangalan na purgatorio. Wala eh. So, wala akong makitang salitang purgatorio sa Biblia. Pasensya na kayo. Wala talaga akong makitang salitang purgatorio sa Biblia. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ito galing kay Your Medicina. Sir, bakit ang hirap sa mga parents na makita yung mga mali nila, pero pag mga anak nila, todo ang pagalit? Kasi ang tawag doon sa kawikaang Ingles, you cannot teach an old dog new tricks. You cannot teach an old dog new tricks. Yung mga magulang, sa madalas na pagkakataon kasi, di naman naaamin yan sa mga pagkakamali. Maliban na lang kung kaya nila ituro sa mga anak nila yun.
And the only way para maituro nila yun, dapat matuto rin silang umamin sa pagkakamali nila. O the best way rather. The best way para magturo, kailangan matuto rin silang umamin sa mga pagkakamali nila. Kasi wala pa rin talagang tatalo dun sa actual na itinuturo. O theories are good. Pero mas effective ang actual. Kaya kita mo, katulad ito, di ba? Oh, type yes, Pilipinas, kung sumasabay ka na dun sa actual na nakikita mo mismo na nangyayari dito. Na nag-iipon papuntang 1 milyong piso. Type yes doon sa mga sumasabay na. Maintindihan ninyo, mas okay yung actual kaysa theory. Theory, sandamakmak na theory. Ang daming theory dyan sa social media eh. Hindi mo naman alam nga kung gumagana pa ba yan o hindi na eh. Hindi mo na alam kung alin yung sino yung nagsasabi ng totoo sa hindi. Bakit? Yung mga pinagtuturo nila, hindi naman nila pinapakita kung paano nila ina-apply eh. Mga nasa internet ngayon, ang dami nila, lahat sila turo ng kung ano-ano. Yung iba, pinababayaran pala sobrang mahal yung mga pinagtuturo nila eh, tapos hindi mo naman makitaan ng ebidensya na gumana yung mga pinagtuturo nila. Ilan na yung nag-yes? Sa TikTok, mayroon na tayong 45 yeses. Papalit ako? Sunod-sunod. Asan si Rex? Ayan. Sa TikTok po may 45 yeses yan, tuloy-tuloy na. And sa, mas marami dito sa Facebook. Yes, Okay, tamo. tuloy-tuloy, yes. Naintindihan nyo Pilipinas, mas effective kasi talaga yung actual mismo. Kung ano yung nangyayari, yun yung sinasabayan mo. Nakikita mo eksakto kung ano yung dapat na mangyari. Versus yung mga turo lang ng turo. Tangina, walang kamatayang katuturo ng katuturo, turo lang ng turo. Tapos pinababayaran pa na sobrang mahal yung mga tinuturo nila. 'Di ba? Mas effective yung actual. Pakita mo mismo actual kung paano ba talaga ginagawa. Ngayon, tungkol doon sa mga ganong klase ng magulang, wala eh. Pagpatawad mo na lang sa kanila yun. At least they're trying. At least, kino-correct nila kayo. Ipagpasalamat mo na lang na may nagko-correct pa sa'yo. Kesa yung mundo pa mag-correct sa'yo, tapos nabash ka sa social media katulad ng nangyari doon sa mga nagdaan. Ngayon, tingnan nyo, hindi nyo na nga napapansin. Ngayon, may mga nagsusubok mag-rebrand eh. Pagkatapos magyabang-yabangan sa social media, puta, nagre-rebrand na sila. Nire-reintroduce ngayon yung mismong tao. Napapailing ako eh. Sabi ko, tangin na talaga. Imbes humingi ng dispensa sa pagkakamali nilang nagyabang-yabangan, nagpakamata pobre ng lait ng mga kapwa-tao, imbes humingi ng dispensa, ang ginawa, nag-rebrand. Tapos ngayon pinalalabas na mabuting tao. Ano ba akala mo sa mga viewers, tanga? Nanonood yung mga yan. Tapos tignan mo, punong-puno ng laughing emoticon. Nakita ko tinitignan ko pinapanood ko kung paano nangyayari, paano ginagawa nila sa mga brands nila eh. Pagkatapos sila magyabang-yabangan, di ba? Pagkatapos sila magpaka-arrogante sa social media, pagkatapos sila magpakamata pobre, pagkatapos sila laitin yung mga mahihirap. Pagkatapos sila laitin yung mga mahihirap, ngayon nagre-rebrand ang mga putang ina. Bakit? Wala nang mahirap na gustong bumili pa ng produkto nila eh. Gago. Nakalimutan nila na ang market nila mahihirap. Yung mga mayayaman, hindi bumibili yung mga putang inang pinagbebenta nyo, mga ulol. Yung market ninyo, niyabangan ninyo, nabuwisit ngayon sa inyo, ayaw na ngayon bumili. Tapos ngayon, re-rebrand nyo ang sarili nyo. Palalabasin nyo, mabuting tao kayo. Hindi na, nakita na ng mga tao yung kaululan ninyo. Nakakadiring mga tao kayo. Nakakadiring mga tao kayo. Pagkatapos yung laitin yung audience nyo. Pagkatapos yung pagmukain silang mahirap. Mahirap na nga eh. Pinambukaan nyo pa, sinampal nyo pa sila ng kahirapan. Kadiri ang putang. Bobo. Parang na-double dead ka dun Ha? Na-double dead ka dun. Oo. Alam mo, magiging curious lang talaga sa'yo mga tao. Sandaling panahon. Bakit? Ang yabang mo eh. Diba? Ang arugante mo eh. Mata pobre ka eh. Diba? Sandaling panahon, magiging curious sa'yo mga tao. Tapos tignan mo, pagkatapos nun, pag sinira mo na yung pangalan mo, irrelevant ka na. Oo, makakakuha ka pa rin ng views. Views na lang makukuha mo. Hanggang views ka na lang. Bakit? Dahil sa curiosity at sa inis sa'yo ng mga tao. Dahil naiinis sa'yo, tao. Kaya ka nagkakaroon ng views. Pero hindi mo na mako-convert yan papuntang sales, tanga. Ngayon, tignan mo. Iba na ngayon ang programa. Iba na. Dati, consumer. Ngayon, hindi na consumer yung target nila. Ang target na, hindi na. Angat na ng konti sa consumer. Bakit? Wala nang consumer na gustong tumangkilik eh. Ang target na nila, mas malalaki na rin sa mga consumer.
Eh, sino pang tanga magtitiwala sa'yo pagkatapos mo matapobrehin yung mga mahirap? Gago. Sabi ko na talaga darating yung panahon na yun. Darating yung panahon na ang mga audience magiging matalino, hindi na nila sinusubscribean, hindi na sila bumibili ng mga produkto ng mga taong arugante at mayayabang. Hindi na sila bumibili ng produkto ng mga yun. Bakit? Nakita na nila epekto eh. Biro mo, yung atensyon na ibinigay mo dun sa tao na yun, dating putang inang napakababang tao, ordinaryong tao lang. Tapos biglang putang ina, nung ito na ngayon, biglang bumibili na sa kanya mga tao, dahil sa curiosity, putang ina, biglang nagyabang. Sinampal ka ng kahirapan. Pinakita ngayon sa'yo kung gaano ka kahirap. Tang ina. Samantalang yung mga pinagpapakita ng mga putang ina, hindi naman puro totoo. Puro hindi totoo eh. Ang dami nila, mga networker, mga social media influencer, mga motivational speaker. Ang dami niyang mga yan. Ang dami nila. Tingnan mo, nagbibigay sila pangalan, no? See? Tamo? Nakikilala na ng mga publiko kung sino yung mga ganyan. Nakikilala na ng publiko kung sino yung mga yan. Re-rebrand pa. Re-rebrand. Tangina. Nung una, suit. Tangina, paglipas na ilang panahon, naka-short na eh. Pilit nila ibabaron sa babae. Paano mo ba ibababaron sa babae? Yung merkado ng ilalim, yung merkado ng mga mahirap, tangina, pinagmukha mong gago eh. Ininis mo eh. Binwisit mo. Pinamukha mo sa kanila kung paano sila kahirap. Pinahiran mo ng insulto. Minata mo. Mata pobre ka kasi, o gago. Tangina mo, wala nang gustong bumili ng produkto nyo, mga ulol. Tangina nyo eh. Ngayon, tumatalino na ang mga tao. Tumatalino na. Lumilitaw na ngayon yung mga matatalinong tao. Tapos yung mga dating mangmang na basta na lang naniniwala sa mga influencer, ngayon, hindi na. Marunong na silang tumansya. Kung tama pa ba o mali na yung pinagagagawa ng mga putang inang influencer. Tangina nyo ha. Nagmamature na ang merkado. Tignan mo, lilitaw pa. Palipasin mo pa ilang panahon. Yung mga masasamang tao na mga matapobreng nagyayaman-yamanin sa social media, wala nang manonood dyan. Palipasin mo pa ilang panahon. Tapos lahat ng mga binibenta niyan, boycott na. Lahat ng binibenta niyang mga hayop na yan, boboycottin ng mga tao. Antay pa, konting panahon pa. Mag-invest pa sila ng todo ngayon. Investment, tangina. Maraming empleyado, maraming ganto, bla bla, machineries at kung ano-ano pa. Kaya mapaglipas na ilang panahon, lahat ng mga investments na yun, tangina. Pupusta ko sa inyo, sigurado ko sa inyo, in less than 10 years, manatili kayong nakatutok sa mga matatalinong tao. Tapos i-unfollow nyo na yung mga bulok na klase ng influencer. Manatili kayo nakatutok sa mga matatalino. Kahit hindi kahit joke time lang yan. Kasi may mga matatalinong joke time, katulad nila Vice. Sila Vice ganda. Matatalino yan, kahit joke time yan. Pero yung mga masasama ang ugali ng mga matatapobreng klase ng mga tao, lalo yung mga negosyante kuno, laglag nyo na yan. Tangina, maniwala kayo sa akin Pilipinas, laglag nyo na yan. Paglipas ng panahon, tignan mo, marami nang ilalaglag yung mga ganyang klaseng basurang klase ng mga influencer. Influencer pa kayo, mahindot kayo ha. Motivational speaker, yung mga hayop kayo ha. Tangina nyo ha. Mga scammer kayo, ulul. Scammer. Sige, next question. Tanong po ito ni Archie Ray. Yayariin ka na naman ng mga tao tungkol sa taning. Sige. Wala kayo narinig. Archie Rayos del Sol. Tol, ask ko lang, bakit laging tama ang mga babae? Tama! Ayan, Gail, ikaw na nga sumagot. Di, tama talaga Tama! yun. Tama talaga yun. Ikaw sumagot, Gail, ba't laging tama kayo? Kasi lagi kami nasa punto. Uy. Punto. Para walang away, kami na lang panalunin nyo. Yun na lang yun. Kung gusto nyo naman kayong gulo, sige, tama kayo mga lalaki. Alam mo, pansin ko, mas maigo pa kaysa sa mga lalaki mga babae. Tama. Tama. Pansin nyo, mas maigo pa kaysa sa mga lalaki ang mga babae. Ayaw na mamali. May mas malala pa. Pag ang mga lalaki nagkita-kita, pare-pareha sila ng damit. Uy, brothers! Pero pag mga babae nagkita-kita, pare-pareha sila ng mga damit. Putang ina, tignan mo mga mata niya, nagsisiikot. Para mga Jolin. Tama. Tama. Ego. Ayun masasabi ko ron. Ego. Yun ang sagot ko ron. Next question. Yeah. Ay, narinig pa nila. Ego is the enemy of success. Kaya tignan mo, pag nakachamba ka ng babaeng maigo, lagi na lang tama. Ang laging ending hiwalay. Yun ang laging ending. Hindi na mamali kahit kailan eh. Ego eh. Diba? Yun. Sa puno ng egos. Eh.
Sige, next question. Tanong naman po ito galing kay XTRBL46. Bro, anong masasabi nyo sa mga relihiyong pumapatay ng tao kapag tinutulan mo naman sila sa kanilang aral, ikaw pa ang mali? Oo. Meron yung mga ganyan. Meron akong mga nabalit. Hindi lang isa yan. Marami yan. Meron akong nabalitaan ganyan. Naaalala ko nga merong isang malamang kilala nyo. Ay, hindi. Sa mga Facebook ito. Sa Facebook ito. Merong isang nanggaling sa isang relihiyon na pumunta sa kabilang relihiyon. Tapos gumawa ng isang programa para siraan yung kabilang relihiyon. Oh. Sometime in the past ito. Ang apelido nito, Mataro. Kung kilala nyo siya. Tapos ang nangyari sa kanya, pinagbabaril siya sa ulo. Habang namamalengke. Papasakay na siya, pauwi na. Riding in tandem ang tumira. Merong mga ganun talaga. May mga ganun. Hindi naman katakataka yun. Kasi si Pablo, minsan panahon, ganun din naman siya. In case hindi nyo alam, si Pablo, minsan panahon, ganun siya. Nakasulat yun. Nabalitaan ninyo kung paano aking inusig na malabis at nilipo lang iglesia ng Diyos. Nakasulat yun. Na nagpapapasok sa bilangguan at nagpapapatay ng mga lalaki at mga babae. Si Pablo, ganun din siya dati. Merong mga ganun. Masyadong masikhay yung pagmamahal nila dun sa religion nila to the point na pumapatay na sila ng tao. Merong ganun. Wala naman ako masasabi dun Pero ang masasabi ko ron, 8:44 ng Juan, kayo sa inyong amang Diablo, ang ibig ng inyong amang siyang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat ng pasimula at hindi naglilikat, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Tuwing nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa kanyang ganang sarili, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yung mga taong pumapatay ng kapwa-tao, anak ng demonyo yan. Lalo na pagdating sa religion, anak ng demonyo yung mga yan. Hindi anak ng Diyos yan. Anak ng demonyo yan. Yan yung mga taong walang konsyensya. Nakakilala ako ng mga ganyang klase ng tao. Ngumingiti nga si Gil. Nakakilala ako ng mga ganyang klase ng mga tao. Yung mga taong halagang bituka. Pag nakakanti mo yung mga egos nila, ego yan technically. Meron silang pinaniniwalaan, kumontra ka sa paniniwala nila, kalaban ang tingin nila sa'yo. Pag nagsalita ka ng masyadong marami at nabuisit na at napikon sila sa'yo, papatayin ka talaga nila. May mga nakilala akong ganyang klase ng tao. Kilalang. Next question. Tanong naman po ito ni Soon, hindi ko maintindihan yung pangalan. Visual or auditory or photographic learner ka po ba? Pare-parehas. Lahat. Mas effective nga lang sa akin yung kung maaari visual. Brother, hello. Mas effective sa akin visual. Yung katulad ng ginagawa ko dito sa inyo, nakikita niyo yung actual na ginagawa ko, diba? Nakikita niyo itong ginagawa ko mismo. Ganito, ito mismo, umuubra sa akin. Yung actual na papakita sa akin. Mas effective sa akin, may examples. Ang susunod nun, auditory. Audio. Mas effective sa akin pag naririnig ko na, may nakikita pa ako. Tapos, yung pagbabasa, medyo hirap Nahihirapan ako matuto sa pagbabasa. Chinatsaga ko lang. Kasi wala namang ibang option, lalo na kapag lumang libro na Wala namang audiobook yung mga ibang lumang libro Yung kasi talagang sobrang lumang-luma na hindi naman masyadong sikat. Walang audiobook yung iba ron So wala ngayon akong choice. Wala, mano-mano talaga. Tapos hanggang nakasanayan ko na nagbabasa talaga ng actual na totoong libro. Tapos nai-enjoy ko na ngayon yung amoy ng lumang libro. Yung amoy ng amag. Ganun yun Medyo amoy amag, medyo amoy lupa. Amoy ng lumang libro. Tapos pag binabasa mo. Tapos ang pinakamasaya ng parte sa akin doon, pag may mga pictures yung libro. Pag may pictures, nag-enjoy ako ron. Kaso maraming mga librong nabasa ko, walang pictures So yung level of enjoyment ko mababa. Pero napakinabangan ko ng gusto. Kahit di ko na-enjoy yung mga bagay na ginagawa ko. Sige, next question. Fire volunteer po ating bumili. Ano to? Sasakyan po nila, fire volunteer po ata. Anong gagawin? Bumili. Okay. Sabihin mo na. Discount. Tara. Fire volunteer ata sila, brother. Discount. Patik yun. Kapit ka ba? Pagka public servant, may discount na. Fire volunteer Check mo yung mga sila. sasakyan. Pagka public servant, may discount. Discount.
Ayan. Tanong 140 na tayo ngayon, 120 na lang. 120 na lang, Besh. Ezekiel Samarita. Sige. Thank you po, Brother Chichester. Nakapasa po ako sa exam and lahat matataas scores ko because of your teachings and motivation. Screenshot. Sa akin yan. Kayamanan ko yan. Akin yan. Ayan. I'm one of Akin your yan. big fan as well. And my question po is, ano po ang masasabi nyo sa the book of 48 Laws of Power after mo ito mabasa? And ano po yung pinaka-tumatak sa inyo based sa mga nabasa nyo po? Thank you po. Law number 1. At saka yung pinakadulo, number 48. 1 and 48. Law number 1 at saka law number 48. Kasi kung di nyo napapansin, ako gaya naman din ng mga ordinaryong mga tao eh. Ang naalala ko, kung hindi yung umpisa yung dulo. Laging dulo at saka umpisa naalala ng mga tao. Somewhere in the middle, okay lang, good shit yung somewhere in the middle. Pero yung umpisa at saka dulo talaga pinaka-importante. Parang sa aeroplano, yung take off at saka landing. Diba? Yung gitna, wala, gitna lang yun eh. Kung magkaroon naman ng konting turbulence, saka lang mapapansin yun. Pero yung gitna, wala, normal lang. Tapos yung landing. Yung umpisa kasi, never outshine your master. Isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko, yung pag nagbabasa ako ng libro o nakikinig ako sa mga matataas sa tao, never kung inisip na mas magaling ako kaysa sa kanila. Never kung inisip na mas magaling ako sa kanila. Na there are times, nung mga panahong arrogante ako, iniisip ko yun. Kasi, hindi mo lang alam eh, baka mas magaling lang yung presentation skills mo. Yung presentation skills. Pero lahat ng mga ibang skill, mas magaling itong tao na to na hindi masyadong magaling ang presentation skills. Alam mo, isa sa mga pinakamagagandang halimbawa ng hindi sobrang galing ng presentation skill, pero tanginang lupit ng ibang mga skill, Elon Musk. Yeah, Elon Musk. Pag narinig mo magsalita si Elon Musk, alam mong yung presentation skill niya, regular average. Gumagano'n pa siya, nag-i-stutter siya. Alam mong hindi sobrang charismatic ni Elon Musk, pero tangina lintik ang achievement nun na hindi mangyayaring maging kaparehas. Ako na lang. Hindi ko magiging kaparehas yung katilan. Hindi ko siya magiging Kapareha. basta malayo na rating niya. Yun lang. Pero pagdating sa presentation skills, alam mo yung every now and then merong mga tao na alam mong may lamang ka sa kanila sa presentation skills eh. Pero when it comes to resulta pinag-uusapan, alam mo mas malayo na rating ng ibang mga tao kaysa sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit 48 Laws of Power, law number 1, never outshine your master. Sa loob ng isang kwarto, meron dyang master. Never outshine your master. Oo, sige, hindi mo master yon. Pero it will be best kung komportable sila sa pagiging master nila, na sila yung pakiramdam nila na above sa'yo kesa ikaw yung pakiramdam nilang above sa kanila. Mas okay na yung sila yung above kesa ako yung above. Bakit? Kasi kapag ka ikaw yung above sa kanila, wala ka matututunan sa kanila. Sayang yung opportunity. Pero pag sila yung above, okay na eh, di ba? You have your credentials. Parang tulad sa akin, I have my credentials. Pero mas gusto kong matuto galing sa iba pang mga tao kesa ibulalas sa kanila kung gaano kataba ang utak ng isang Chichester. Hindi na importante yun eh. Hindi importante na sa akin yung ego na kailangan ako ang pinakamatalino sa isang kwarto. Hindi importante sa akin yun. Sa inyo, oo, baka importante sa akin na maging mas matalino ako kaysa sa inyo para matuto kayo. Pero kapag ako naman, when it's my turn to listen, nakikinig talaga ako ng gusto. Sa pakikinig, malayo mararating mo. Sa pagsasalita, nilalabas mo lang lahat ng bagay na alam mo, wala ka matututunan bago. Law number 1. Law number 48, assume formlessness. Like water. Hindi, may sabi ng Be Like Water si Bruce Lee. Wala yun dun sa 48 Laws of Power. May sabi ng Be Like Water para si Bruce Lee. Si Bruce Lee may sabi nun, Be Like Water. Assume formlessness. Sobrang importante na hindi ka madaling mabasa ng mga tao. Tingnan mo, may mga tao nag-a-assume wala talaga akong pera. May mga tao naman nag-a-assume bilyonaryo daw ako. May mga tao nag-a-assume milyonaryo daw ako. May mga tao naman nag-a-assume tausanero lang ako. Ganun. Hindi nila alam kung ano ba talaga totoo eh. Tapos may mga tao nag-a-assume matalino daw ako. May mga tao nag-a-assume mangmang ako. May mga tao nag-a-assume nakatira ako sa mansyon. May mga tao naman nag-a-assume nakatira ako sa kung saan man. May mga tao nag-a-assume malaki negosyo ko. May mga tao nag-a-assume ito lang negosyo ko. Hindi mo ako kilala. You don't know jack shit about me. 41, number 1 at saka 48. Importanteng hindi ka basa ng tao eh. Bakit? Kasi kapag basang-basa ka na ng mga tao, too much familiarity breeds contempt.
Too much familiarity breeds contempt. Mawawala respeto sa'yo ng mga tao kapag basang-basa ka nila. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Lulu Gabi-Gabi. Ay, basa ko na maayos. Okay. Pero sabi niya, Sir Chichester, 18 years old na po ako pero meron na akong 5 anak at nagkaroon ng 3 asawa. Ano pong dapat kong gawin kasi bata pa lang ako, marami na akong responsibilidad. Galingan mo sa buhay kasi wala ka namang choice kundi ayusin yung mga responsibilidad mo. Ginusto mo yan. Ginusto mo yan. I strongly suggest, galingan mo na lang sa buhay. Wala ka naman eh. There's no other way to go about it. Ano ibang paraan? Magtatamad-tamaran ka? Galingan mo sa buhay. Tabaan mo utak mo. Maging responsable kang magulang sa mga anak mo. Kasi at the end of the day, gagayahin ka ng anak mo. Kung ano yung nakikita nila, yun yung kinokopya nila. Ikaw yung dapat nahuwaran ng anak mo. 5 anak mo. Supposed to be, dapat bawat isa dyan may personal touch ka. Yun ang trouble kapag masyado kang maraming anak sa maraming iba-ibang mga babae, mas masakit sa ulo. Ang hirap pag samasamahin yan sa isang bahay. Ang hirap pag samasamahin yan sa isang bahay. Diyan ako, diyan, kahit pa paano, diyan ma-appreciate mo si Bugoy na pagsama-sama niya sa isang bahay. Diyan ma-appreciate mo si Bugoy. Yan nga lang, wala pang anak yata yun. Wala pang anak yun. Pero sa ganung pagkakataon, ma-appreciate mo siya na papagsama niya. Ganyan nga lang, masakit nga lang talaga sa ulo. Tignan mo, sumasakit ang ulo mo, di ba? O, ganyan na magiging epekto pag sumunod kayo kay Bugoy. Ganyan na magiging epekto pag sumunod kayo kay Bugoy. Next question. Tanong naman po ito galing kay David Legaspina Naldor. Brother, good evening po. Ask ko lang po, saan po nanggaling ang kasalanan noong wala pang tao kung iyong mararapatin? Sa isip. Puso. Sa puso. Kasi sa puso nanggagaling ang lahat ng mga masasamang haka. Sa puso nanggagaling. Meron ganong isang talata eh. Sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Sa puso nanggagaling lahat ng masasamang haka. Sa puso galing. Yung paglabag sa utos. Yun yung ibig sabihin ng kasalanan eh, paglabag. Merong utos na inilabas, kumontra ka dun sa utos. Sinalangsang mo yung utos. Doon ang galing yun sa puso. Hindi mo na ako dedetalye. Para leave something to the imagination. Yeah? Sige, next question. Rules of seduction. Sabi nga ng Victoria's Secret. Sometimes, what you put on is more sexier than what you take off. Oh! Yeah. Next question. Sige. Your Medicina, tanong niya po, Boss, ano pong masasabi mo sa mga taong gumagawa ng storya para lang mapansin ng iba at sumikat? Nagme-make sense naman yun. Okay lang naman yun. Gumagawa ng istorya. As long as hindi ka nakakasira, nakakatapak ng kapwa-tao. Parang meron akong pinapanood na Meron akong pinapanood na ganyang series sa Facebook. Although hindi nagme-make sense yun, pero form of entertainment lang. SC Project. SC Project. Parang SC. SC Project yata. Yung parang tukol sa mga hali-halimaw, tapos bawat isa may code yung mga pangalan nila. Hindi mo alam yun, hindi masyadong sikat yung page na yun eh. Well, medyo sikat yung page na yun, pero hindi nga lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa eh. Parang sa Amerika yata ginagawa yun. Yung SC Project, parang tambucho yata. Wala na, hindi na nga dumadaan sa newsfeed ko yun eh. Pero dati pinapanood ko yun eh, yung mga halimaw na lumitaw sa kung saan man. Tapos, wala, cartoons lang yun. Tapos yung pagkakagawa nga nila ng cartoons, wala lang eh. As in, M.M. lang. M.M. lang yung pagkakagawa nila ng cartoons. Tapos entertaining para sa akin yung mga ginawa nila storya. Okay lang yun. I don't see anything wrong with that. Ang hindi maganda, yung gagawa ka ng storya para manira ng kapwa-tao, yung pangit yun. Pero yung mga katulad nila, para to? Malupiton? Oh. Yung butangin mga story yung ginagawa lang talaga nila yun. Sila lang gumagawa ng mga skits na yun. Okay lang naman. Ayos lang naman. Entertainment. Okay lang yun as a form of entertainment. Pero as a form of paninira ng kapwa-tao, doon nagkakaproblema yun. Yun ang sagot ko doon. Next question. May nagsabi dito, sir. Sir, di pa rin ako makamove on sa pagtapik kay Mang Kanor. Ha. Hanggang ngayon natatawa pa rin ako. Si Mang Kanor. Saka na solid talaga yung si Mang Kanor. May dalang kanin. Ayos. Wala, gusto ko sir. Okay lang yan. Oh. Nakita ko si Idol.
May dalang kanin. Nakakatawa naman. In case hindi nyo alam, pwede po kayo magdala ng kanin dito. Oh, trip-trip lang naman to. Hindi naman to katulad ng parang nakaraan, SM. di ba may dalang rice May dalang rice cooker. Taka na nakaraan, meron dito po may dalang rice cooker. Oh, kahit ano pwede rito. Basta wag lang kayo magmamahoy. Sige, pwede rin kayo magmahoy. Nasa harap lang tayo ng barangay eh. Diretso na lang kayo. Oo. Kahit ano pwede dito. Dala kayo ulam dito, ganon. Picnic kayo dito. Okay lang, kahit di kayo bumili, okay lang. Marami lang tayo pupunta, maligaya na ako eh. Paano siya nagtayo ng tent dito, no? Oy, kung papayagan ka ba naman ng barangay, sino naman ako para tumutol? Kalsada naman ito eh, free for all, di ba? Free for all. Yung iba pumunta rito, may dala silang kanin, may dala silang ulam, ganon. Bibili lang ng sinigang dito. Yung iba, di mo ibili, dito lang talaga kumakain eh. Okay lang, happy naman ako. Nakipagkwentuhan ako sa kanila, happy naman din sila. Everybody happy lang. Masaya yun, pag ang dami mo nakikita ang tao na pumupunta ron sa lugar mo, tapos yan ang dahilan ba't sila pumunta ron kasi gusto ka lang nilang makita. Tapos wala silang pambiling pagkain, okay lang, walang problema sa akin yun. Ako pa magpapapicture sa'yo. Sige, go. Ha? Di ba naiiya eh. Sige, go, next question. Tanong po ito ni Mrs. Lou. Boss, meron po akong ovarian cancer at malapit na akong mamatay. Gusto magkaanak ng asawa ko kaya pinayagan ko siyang magbuntis ng ibang babae pero ang kondisyon po ay hindi niya mamahalin yung babae na yun. Kaso ngayon po, Sir Chichester, mahal niya na po yung babae at nagsasama na po silang dalawa. Ano pong dapat kong gawin? Hindi ang purpose ng buhay ng tao mag-anak o mag-asawa. Hindi yun ang purpose ng buhay ng tao. Kung ako hindi kita advisean. Kasi sino naman ako para mag-advise sa'yo. Pero ang sasabihin ko Baka po lang, mamamatay na daw din kasi siya. Oo nga. Alam ko yun. Sasabihin ko sa'yo ganito. Kung ako, yung nandun sa ganong sitwasyon, na meron akong ovarian cancer at mamamatay na ako, I will spend the rest of my life knowing who the creator is, and I will go full speed ahead on the afterlife. Kailangan mo nang mag-invest sa kabilang buhay pagka gano'n na. Kailangan mo nang mag-invest. Kasi, tignan mo, kung hindi nyo napapansin, hindi naman ang punta eh. Lahat ng mga matatandang tao, tignan mo, pansinin mo, kapag tumatanda ang tao, nagiging reliyoso. Pag tumatanda ang tao, nagiging reliyoso. Hindi ko nga rin alam paano nangyayari yun eh. Pero sa akin, something just snapped. Biglang isang araw, ayoko nang gumawa ng kalokohan. Biglang isang araw, ayoko nang gumawa ng kagaguhan. Biglang isang araw, gusto ko nang mangarap na maging mabuting tao. Something in me just snapped. Wala naman akong sakit, not that I know of. Wala akong sakit. Pero, alam mo yun, when you get to that part of your life na nakakalahati mo na yung buhay, tapos nakuha mo na lahat ng gusto mo, and then what's next? Diba? What's next? Ano susunod? Hindi na ako makahanap ng anything that interests me in this life. Now, every now and then, may pitik ng dopamine pa rin doon sa mga bagay na binabasa ko. Pag interesting enough, katulad ng Hubble Space Telescope, at saka yung James Webb Space Telescope, may bago silang mga bagay na natuklasan sa outer space. Tapos, yung mga pumunta ng ilalim ng dagat, may bago silang natuklasan sa ilalim ng dagat. Yung may mga pitik ng dopamine pa sa akin dun eh. Pero konti-konti lang yun. Hindi na something that interests me na katulad dun dati na putang na pag pinag-uusapan pera, putang ina mo, all out ako dyan. Pagdating sa usapang pera, rockstar ako pagdating dyan. Pero, when you start to grow older, you also start to be wiser. Tapos nababawasan na kaarogantehan sa katawan mo eh. Pag tumatanda ka na, mo, magandang pruweba dyan, si Makagago. Isa sa mga pinakamagagandang pruweba dyan. Yung na maturity, makikita mo na sa kanya. Na hindi na ang importante sa kanya yung kayabangan niya nung panahon ng kabataan niya. Hindi na importante sa kanya yung wikilo money. Naalala niya, diba? Naabutan niyo pa yung wikilo money. Pero tignan mo, ngayon ang ginagawa, ang tinuturing niya ng kayamanan niya, yung pamilya niya, asawa niya, at saka yung mga anak. See? Ayun, nagsimula na. Tapos ngayon, nakikita mo, siya na mismo nagsasabi, nagbabagong buhay na siya in relation dun sa konsepto ng yung anong tawag dito? Awareness na lang ang inilalabas niya sa social media. Awareness na lang. Tignan mo, bilang ka pa ng ilang taon pa, kung hindi man taon, baka buwan. Bilang ka ng ilang panahon pa, di na magpo-promote ng sugal yan. Pag sumakto na sa kanya, hindi ko lang alam kung magkano hinahabol yung tao na yan eh. Pero darating yung panahon na yun, imposibleng hindi. Nandun na siya ngayon eh. Okay na eh. Umaangat na yung awareness niya sa mga bagay. Umaangat na rin pati level of maturity niya sa mga bagay. Tapos nagiging importante na sa kanya yung mga bagay na nung bata siya hindi importante. Pero yung pala talaga yung mga bagay na totoong sobrang mga mahalaga sa buhay. Unti-unti.
unti-unti. Tapos makikita mo, susunod niyan, di na magpo-promote ng sugal yan. Susunod yan, tingnan mo, kung meron man siyang kung ano man yung ginagawa niyang kalokohan, lalaglag niya na rin yun. Kasi ako, unti-unti, nilalaglag ko na lahat ng kalokohan ko eh. Unti-unti, nilalaglag ko na. Wala na ako ngayon sigarilyo. Diba? Tapos, kayabangan, medyo bawas na ng bahagya. Yung bunganga ko, arugante pa rin. Pero yung kayabangan na nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo, wala na. Bago pa ako lumitaw sa social media, wala na sa akin yun eh. Wala na sa akin yun. Usaping pera, wala na rin sa akin yan. Tapos eventually, paglipas ng ilang panahon, marirealize mo rin. Yung mga bagay na talagang pinaka-importante sa'yo, yung mga bagay na hindi na sa buhay na ito. Ganun na ako ngayon. Nandun na ako ngayon sa ganung level. Hindi na rito. Hindi na rito sa buhay na ito. Ay, salamat, brother. Thank you. May nagbigay, Cobra. Salamat, ha. Thank you, brother, ha. Saya. Gamot mo daw. Happy. Maligaya. Tinan mo yung ganun, no? Diba? May mga taong nagmamalasakit sa'yo na kahit bisyo mo, susustento ang kanila. Pero di naman ako naninigarilyo kayo, eh. Buti nga, walang nag-aabot sa akin ng Yossi. Pang 16 na araw ko na ngayon hindi naninigarilyo. Eventually, paglipas ng mga panahon, marirealize mo rin, hindi pala ang purpose ng buhay. Ito, coming from me. And this is me. At napakabihira ng panahon na naglalabas ako ng mga bagay na tungkol sa sarili ko. Napakabihira. Sobrang bihira ng mga panahon na yun. Exclusive ito para sa'yo kasi you are about to go to the afterlife. Yan yung pangarap ko eh. Tapos malapit mo nang matupad. Ang pangarap ko makita yung kabila. And it will take some time. Eventually matutupad ko rin yung pangarap na yun. Eventually matutupad ko rin yung pangarap na yun. Kung makita kung anong itsura ng kabilang buhay. Pero that's me. Obviously, hindi naman lahat ng tao katulad ko. May mga tao natatakot sa kamatayan. Pero ako, parang ako lang yata yung kaisa isang influencer na excited eh. Makita yung kabila. Gusto kong ma-experience yung kumakalas na yung buhay ko sa katawan. Anong pakiramdam nun? Masakit ba yun? Payapa ba yun? Katulad ng kinikwento ng iba, may ilaw ba dun? Ganun. Kinukuha ka ng mga kamag-anak mo kasi walang kamag-anak na kukuha sa akin. Wala. Walang kamag-anak na kukuha sa akin. Dahil walang mga kadugo ko na may gusto sa akin. Wala. Ano itsura dun sa kabila? Curious ako kung ano itsura dun. Pero ito, exclusive para sa'yo. Hindi ko nakikita na ang purpose ng buhay ko ay para mag-asawa, para mag-anak. Hindi ko nakikita yun. Na oo, maaari sumama loob ng kasintahan ko. At eventually, kumbaga parang second priority sa akin yun, na mag-asawa, mag-anak. Ang first priority ko, yung kabilang buhay. Yun ang first priority ko. And that's me. Obviously, hindi tayo parehas. Pero you are faced with a tough decision and tough situation right now. Hindi kita pwedeng advisean ng kahit ano. Hindi ako makakapag-advise ng kahit ano. Ang kaya ko lang sabihin, kung ako yung nasa sitwasyon mo, kung tinanong mo, kung ako yung nasa sitwasyon na katulad nung sa'yo, I will invest in the afterlife. Kasi obviously, hindi mo na makukuha yung pagmamahal ng tao na yun. Na baka oo, meron pa rin siyang pagmamahal sa'yo. Baka oo. Pero alam mo, believe ako sa'yo dun sa konseptong parang katulad ni Sarah. Na ibinigay niya si Hagar para magkaroon ng anak si Abraham. Ano yun eh? Selfless love. Yung tawag. Selfless love. Hindi na importante yung sarili niya. Hindi na importante yung nararamdaman niya. Ang importante, makita niya yung pinaka-purpose nung asawa niya ay ma-fulfill. Bilib ako sir. Saludo ko sir. Kung ako yung nasa ganong sitwasyon, ito na lang sabihin ko. Kung ako yung nasa ganong sitwasyon, I will invest in the afterlife. Kasi you will never know.
Kasi, andun ako ngayon sa ano eh. Andun ngayon, ako personal, nandun ako ngayon sa parte ng buhay ko. That anytime, if I die, then I have died happy. Namatay akong masaya. Hindi dahil masaya, kundi dahil pakiramdam ko, and I may be wrong, kasi pakiramdaman lang naman ito eh. Maring mali ako. Pakiramdam ko, I have served the purpose of my life. Pakiramdam ko, I have served the purpose of my being. Na inulong ko yung kapwa ko. May bagong buhay ako. Tapos ngayon, nakakatulong na ako sa maraming tao. Alam mo, Pilipinas, paalala ko lang sa'yo, we don't get to live in this life for very long. Saglit lang ang buhay. Sa sandaling, mga singaw tayo, singaw. Sa sandaling panahon, lumilitaw, pagdakay napapawi. Parang mga bulaklak ng damo. Sobrang dami sa isang parang. Tapos paglipas ng ilang panahon, isa-isa nang napaparam. Ganun ang buhay ng tao. We don't get to live in this life for very long. We don't get to stay in this world, inside your family for very long. Things can happen, unforeseen circumstances. And I strongly suggest, and this is not a prescription, it's just a suggestion, and I want to send this to you for as strong as possible. Invest in the afterlife. Hindi natin alam kung ano meron doon. Baka merong Diyos, baka wala. Pero it's always best to be safe than sorry. Dose 13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin niya bawat lihim na gawa sa kahatulan, maging ito ay mabuti o maging ito ay masama. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal ko tayo.